Magandang tanghali, Eunice. Bago tayo tumungo sa mga balita at talakayan, hingi muna kami ng mga update mula sa PPA. Oo, nako, Partner Chi, napakaraming tao ngayon sa mga pantalan dahil ngayon po yung inaasahan nating pinakabugso ng mga pasahero dahil Friday po ngayon, nakasweldo na ang karamihan at syempre yung iba po kasi mag-half day na lang sa kanilang trabaho. So usually ngayon talaga po yung dagsa ng tao. Ang nasa ating forecast, nasa 300,000 po yung inaasahan natin sa mga pantalan. That's all over the Philippines, no? And overall po, ang ating forecast ay 5.1 million ng mga pasahero. Wow. Mas mataas po yan dun sa nakaraan natin. Last year, 4.7 million na pasahero po tayo. Well, good news and bad news, no? Dahil medyo ang hirap today, pero good news dahil at least naglalabasan ng mga Pilipino. Makakatulong yan sa ekonomiya. Pero kamusta ang ipinatutupad na seguridad ngayong holiday season? Considering ang daming paalis ngayon at aalis pa. Yes, actually, kagagaling nga lang po natin kanina. Ayan, video po yan sa Northport, no? Diyan po sa passenger terminal natin dyan. Isa lang po yan sa napakarami nating passenger terminal all over the Philippines. Right now, mula po na nag-red alert status po dahil po nagkaroon po ng pagbomba sa Marawi, no? Si PPA General Manager Jay Santiago nagpalabas po agad ng memo na naka-red alert status po tayo. Ibig sabihin, mas marami po yung ating seguridad ngayon, mas marami yung mga K9 units, mas marami po yung mga nakadeploy na port police at syempre po, mas mahigpit tayo when it comes to inspection ng mga gamit nila, no? Karamihan po kasi talaga sa mga pasahero natin, talagang kailangan dumaan yan sa x-ray machine yung mga dadalin po nila. Nakakabahala yung mention mo, no, Eunice? Pero dahil nga sa dagsa ng mga pasahero, hindi maiiwasan ang mga delays sa ilang mga biyahe at paghihintay ng mga pasahero. Ano ang mga ginagawa ng PPA para dito? When it comes to delay, ito talaga yung kalaban natin kasi sometimes ang hindi talaga natin inaasahan, aminado naman po tayo na meron po tayong kakulangan sa mga barko, no? Ito po ay dahil nga yung mga mas marami na po ngayon, gaya nga nung nabanggit mo, mas marami na yung mga passengers kesa dun sa mga barko dahil bumabalik na po tayo dun sa pre-pandemic level. Ibig sabihin, balik na po yung mga pasahero natin sa pagta-travel dahil mas maluwag na po at wala na pong gaanong restriction, no? Ibig sabihin po nito, nagkakaroon tayo minsan ng mga delay kapag may mga kakulangan sa barko or kahit isang barko na hindi nakarating sa paroroonan niya. Like for example, nitong Monday, December 18, meron po tayong nakita dyan na delay at stranded ng mga pasahero dahil sa bagyong Kabayan. Pero po, nagkaroon naman po tayo ng mga palugaw sa mga passenger natin, courtesy of our PPA, of course. And then we're coordinating din sa mga shipping lines na i-text ng maaga yung mga pasahero para hindi na po sila pumunta sa pantalan agad kung kanselado naman yung kanilang mga biyahe. Oh, well, may mga ganyan talagang nangyayari minsan na hindi maiiwasan. Ano? Pero sa ngayon pa ba, may mga stranded na pasahero sa mga pantalan? Ito good news dahil masasabi natin na wala pong stranded ngayon sa mga pantalan. No? Meron lang po tayong ilang mga inaantay po na barko pero hindi po natin matatawag na stranded yung mga pasahero. Pero right now po, ang ating pong mga pasahero ay tuloy-tuloy naman po yung biyahe. Kahapon po meron po tayong mga pasahero na itala dyan sa NCR North dahil po na-move yung biyahe nila ngayon. Minabuti po ng ilang mga pasahero na manatili na lang sa loob ng pantalan para doon na muna sila magpalipas ng gabi. At ngayong umaga po, bago tayo pumunta dito, sumasakay na po ulit sila sa barko. So wala na pong stranded ngayon, nakabiyahe na rin po, pati po yung sa mga probinsya natin na bunsod po nung mga masamang panahon itong nakaraang araw. Well, magandang balita yan, lalo na at aabot sila sa Kapaskuhan naman, no? At least. Pero kamusta ang deployment ng inyong mga personal? Sapat ba ang tauhan ngayon ng PPA ngayong holiday season? Oh, actually, ito nga po, no, pinapaalala natin doon sa mga pasahero natin na huwag silang mag-worry dahil po meron silang malalapitan dyan po sa ating pantalan. Meron po tayong mga malasakit help desk na nakalagay dyan at meron din po tayong mga security forces, more or less 2,000, no, pinag-combined na po yan, Port Police, PCG, saka po yung mga ating mga security personnel. So, marami po silang pwedeng lapitan at syempre po yung ating pong Facebook page, open po yan 24/7 kahit po kami ay sumasagot po dyan sa Facebook page namin kung may katanungan po kayo sa inyong mga biyahe. Ayun naman pala, at least may mga help desk sila na pwedeng puntahan kapag may katanungan doon. Pero ano ang mga paalala nyo para sa ating mga kababayan na babiyahe at tutungo sa mga pantalan ngayon? Ito, tama-tama. Paalala na lang po sa mga kababayan natin na aalis o may balak pang magbiyahe ngayong holiday season at lalo na po ngayong Biyernes o kaya sa weekend. Paalala na lang po na mag-book na po kayo ng mas maaga sa inyong mga shipping lines
para po pagpunta natin sa Pantalan, wala na pong hassle at dire-diretso na po ang biyahe. Meron po tayong tinatawag na chance passenger, yung iba po na pupunta na lang sa Pantalan pero wala pang booking. Pero yun po ay dinidiscourage natin dahil mas maganda pa rin kung meron na po kayong ticket bago pumunta ng Pantalan. Pangalawa po, syempre, travel light na lang po tayo. Huwag na po tayo magbaon ng napakaraming mga appliances. Siyempre po, yung mga flammable materials kasi meron tayong mga nadedetect ngayon na mga nagdadala ng mga pang-picnic, pang-luto. But of course, yung mga gas, saka yung mga butane, yan po ay ating kinukumpiska, no? And then, i-check rin po sa kanilang LGU dahil po karamihan, meron po tayong mga pinagbabawal. Like for example, sa Mindoro, no? Bawal po dyan yung mga pork products. So, ibig sabihin, kapag kunyari nagpunta sila sa Port of Batangas at may dala silang pork barbecue, and bound for Mindoro, hindi po yan makakalusot, no? Dahil po, bawal po ang pork products sa Mindoro dahil po ito yung patakaran ng LGU nila. So, mas makabubuti po na i-check niyo po yung Facebook page at syempre po, yung LGU na pupuntahan nila kung meron pong pinagbabawal. At most of all, magbaon po tayo ng pasensya dahil talaga po ngayon ang peak season na inaasahan natin ngayong araw. Well, magandang mga paalala yang na-mention mo, Eunice, dahil para rin yan sa mga sasakay ngayong araw and at the same time buong holiday season. Maraming salamat sa mga update, Eunice. Thank you rin sa pagkakataon natin para mapaalalahanan yung mga passengers natin, lalo na kasi ngayon talaga sila maghahabol ngayong araw.